Alright, good morning. So, another day, another ride. Ang oras is 10 o'clock in the morning. So, ngayong araw mga boss is Martes. Martes. Miyerkules pala. So, Miyerkules. So, kakalabas lang natin kasi nagkarwas ako ng sasakyan. Tapos, syempre, naglinis din tayo, nagwax. Iba kasi yung dating pag malinis yung sasakyan mo, yung compliment ng mga pasahero, mararamdaman mo talaga yung sinasabi, oh, you have a nice car, clean, then mabango, ganun. Syempre, tayo naman, lumalaki yung tenga mo. So, susubukan natin kung ilang oras tayo ngayon, di ko alam. Try kong mag 12 hours or 16 hours. So bukas kasi Huwebes na, baka mag busy. So magpapagas muna tayo kasi nga 1/4 na lang yung gas ko. Di pa tayo nagpagas. So pupunta tayo ng airport, doon tayo magsisimula. Alright, let's go. So unang pasahero natin, Premier, $16, 5 miles. So tamang tama, kadating pa lang natin sa airport. Wala pa ngang 5 minutes na nakatambay tayo. So nabigyan tayo ng match ng Uber. So Premier to guys, $16, 5 miles. So pipick upin natin sa Terminal 3. So dito na tayo mga boss. X30. You're going to Angkor? Yes. So kakabalik lang natin dito sa airport guys. Tingnan nyo, unti-unti nang babawas yung sasakyan. Ayan o, tingnan nyo. Ayan, wala na. Ayan, konti na lang. So hindi ko na malayan. Yung oras is 12:43 na pala. Kain muna tayo. Ito, pinabaunan ako ng asawa ko ng tingnan mo. Tingnan natin kung anong binigay ng asawa ko. Ayan. Ayun. Ayan, suman tsaka steak. Pinadalan tayo ng ito pa pinadala na apple tsaka 2 tinapay tsaka may grapes, konting grapes. Habang naghihintay tayo, kain muna tayo dito. So $36 guys. So pangalawa nating pasahero. Kakain pa sana ako wala na. Sayang to So medyo malayo lang to ng konti, pero okay lang. $36 naman So meron na tayong 50, 36 saka 16. Morning, or yeah, Thursday morning. That's tomorrow, isn't it? She was like trying to get me to tell it now. So kaka-drop off lang natin guys. Pangalawang pasahero natin. So $37. Hindi pa siya nag-tip. Umalis na tayo dun. Wala akong nakuha. Naghintay ako ng 30 minutes. Wala. Pero nag-tip yung natin, yung unang pasahero na babae kanina, $7. So meron na akong $61. Dalawang pasahero, $61.44. So yung last natin na pasahero na inatid natin dito sa Red Rock, hindi pa siya nagbigay ng tip. So hintayin natin, baka magbigay. So ngayon kasi pasado 2:00 na, hindi na muna ako magbabiyahe. Diretso na ako ng school. Dito na tayo sa school ni Mrs. Ayan yung school nila, yung Coral Academy of Science Las Vegas. So yung mga sasakyan na yan, ayan,
magpipick up yan ng mga estudyante, tawag nila dyan car line. So dito naman sa parkingan yung mga staff. Ano na Ping? Okay ka na Ping? Okay rin? Yes. Hi. Pagising lang na natin mga boss. Alas 7 na ng gabi dito. Oh. 7:02. Ayan, may $3.25 na surge sa loob ng airport. So nandito na tayo guys, malapit na lang. So yung plano ko kanina, dapat diretso ko ng city, doon ako dadaan sa Mandalay. Kaso nakita ko na nag-surge yung airport. So gagawin natin, punta tayo ng airport para makuha natin ang 325 na surge. Baka tumaas pa to, baka lumaki pa. So doon tayo magsimula sa airport. Ayun, nakatsamba tayo boss. Ayun, nakuha natin for $25 surge. Tapos may nagmatch, ewan ko. Uy, tsamba, $16. Ayun, $16 agad. Kakarating lang natin na pinagad tayo. So kakadrop lang natin guys ng pasahero natin. Eto tips lang kasi kanina nung nag-drop off ako, tips sa mga baguhan sa Uber. Nung nag-drop off ako dun, may kumatok sa pintuan ko. Tapos gusto niya ihatid ko sila sa Win. Magbabayad sila ng cash. So 4 sila. Sabi ko, ginamit nyo ba yung app? Sabi niya hindi. So sabi ko, gamitin nyo yung app para sigurado. Sabi niya, ayaw mo pa nun, bibigyan ka namin ng cash. So sabi ko, hindi ko ginagawa yan. So yun guys, tips lang. Huwag yung kukunin yung mga ganyan, lalong na pag hindi nyo kilala yung tao. Kasi ang daming spy dito na nagpapanggap na rider, sasakay sa iyo tapos aalukin ka ng cash. Yun, pag nahuli ka, patay ka. Kukunin yung sasakyan mo, ituto yan, magmumulta ka, tatanggal ka sa Uber o kahit anong platform, tatanggalin ka, tapos magbabayad ka uli sa towing company. So ilang libo yun. Kaya wag yung subukan. Kahit offeran pa kayo ng $50, $100, dali lang kitain nun sa Uber pag masipag ka. So yung mga ganon, wag yung kukunin. Kasi minsan may inganyo kapag na-offeran ka ng ganyan. So ako hindi ko ginagawa yan. Kasi syempre gusto natin protektado yung account natin. Ayaw ko masira. Ito lang yung trabaho ko Ayaw ko masira sa Uber. Kaya yun lang, tips lang guys sa mga baguhan sa Uber. So inaabot tayo ng may gitsang oras sa airport guys sa Katatambay bago tayo nakakuha ng ride. So kanina kasi pagka-drop ko, bumalik ako ng airport, akala ko mag-busy. So wala pala. So naghintay na lang ako para pagkatapos nito mag-ikot na lang tayo sa city. Ewan ko kung naka 100 na ako, wala pa yata Ang hirap ngayon, Miyerkules ngayon Buti pa kahapon maganda yung mga rides namin. Ngayon nanghihina talaga. So ganun talaga, hindi lahat ng oras dito sa Vegas is maganda. Baka bukas babawi tayo, hindi kaya sa Biyernes na. So doon lang tayo makabawi pag marami ng tao. Andyan ka na naman. Meka ayan may mga nagbabantay. Ayan. So message muna natin yung rider. Dito tayo sa C3. So may nagbabantay ng mga guard dito. Pag wala kang green slip, parang ganito. Yan. So pag wala kang ganyan, hindi ka allowed na mag-pick up ng pasahero dito sa airport. So pag nahuli ka, magmumulta ka ng $200 yata o $150.
So magkano lang naman yan? Nasa $20 yata yan o 40. So good for 1 year na yan. Okay, kunin mo na. Yan, dami kasing pick up dito na walang ganyan eh. Yung mga illegal ba, Uber din sila, pero kailangan mo kasing kumuha ng ganyan para allowed ka mag pick up sa airport. Ayan, so wala pa yung pasahero natin, coming na daw. So naka $100 na rin tayo guys, 4 na trip. So $100. Napaka-slow ngayon. So eto yung tinatambayan namin palagi paggabi, kasi dito ka makakakuha minsan ng mga papuntang strip club. Kaya tingnan mo, hindi lang ako ayan, may eto yung dalawa na to, Pilipino to eh. Ayan oops, blurred ba't nag-blurred ka bull? Hindi ko na ayan, yung dalawa na yan, Pilipino yan. Ayan yung kotse na to, tsaka ito yung QX80, yung parang Nissan Patrol sa atin. Nagbe-blurred kasi. Yun, yung parang Nissan Patrol, ayan. So, mga Pilipino yan. Ginagawa ng dalawang yan, nakatambay na dito. Simula alas 10 yata hanggang umaga na. So, ginagawa nila, nagbabantay lang ng strip, pupuntang strip club. So imagine mo pag nakakuha ka ng 5 o 4, palagay mo 5, pupuntang strip club sa tag 170, 600 plus na yun. So kung 4 naman, 500 plus. So isang trip nila pupuntang strip club is malaki. Lugi ka pa na nagbiyahe ka ng 12 to 16 hours. Yun yung yun yung ginagawa ng dalawang Pilipino na yan dito. Yung mga yan, kaibigan ni Brian, kaibigan ko rin si Brian, yung palaging nakakatid sa strip club, pero ngayong week hindi siya nagbiyahe, nagkasakit yata. Buenas din yung bata na yun, si Brian. Ilang beses maka-strip club yun sa 1 week. Sa 1 week minsan 2 o 3. Grabe yung bata na yun. So yun yung nila, kaya dito na rin ako tumatambay. Baka makakuha ng pang strip club, di ba? So nakaranas din ako, pero yung dinalan ko mura yung bayad nila. Tsaka 2 tao lang kasi yung nadala ko eh. So mas malaki yung bayad sa lalaki kaysa sa babae. So kasi isang babae at isang lalaki dinala ko. So binigay sa akin is magkano yun? $90 lang yata. So sa ibang strip club, mahal yung bayad. Yung dinalan ko is mura, nasa 50 yung lalaki, ganun. So tsamba mo. Yan nga sabi ni Brian, pag nakuha mo yan, tapos alam mo papunta dito, sabihin mo hindi maganda dyan. Ito recommend mo yung mga ibang strip club na na malaki magbayad. Yun yung ginagawa nila eh. Kaya minsan yung 1 week nila, yung 1 week mo kikitain lang nila sa 2 araw o 3 araw na naghihintay lang dito gabi pa. Di pa sila pagod, naghihintay lang. Yun yung style ng dito. Nag-ikot yung gwardiya, pinapaalis kami dito sa Haras. Palagi kasi yan eh, pag nakita niya may mga nakatambay, papaalisin niya. Kaya alis muna tayo. Tapos try ko siguro muna pumunta ng airport. Ewan ko kung magbiyahe pa ako, maghintay na lang ako hanggang madaling araw tsaka mag-start ulit.